Ngayong nagkakaedad na ang pambansang kamao, isang bagong mukha ang umaagaw ng atensyon ng madla. Enter Emmanuel "Eman" Bacosa Pacquiao. Eman Bacosa scoring a knockdown in the first round. Sa larangan ng boxing, iilang pangalan lamang ang may taglay ng importansyang kultural gaya ng Pacquiao. Ito ay naging simbolo ng kahusayan sa boxing at isang tatak ng bilis at walang humpay na suntok na nagdala ng takot sa lower weight classes sa loob ng 3 dekada. Fires away with the left hand. Algieri goes down for the second. Boxing fans, maligayang pagbabalik. Ang kwento ng anak na lumalaban ay hindi na bago. Nakita na natin ang mga supling ni Mayweather at mga Chavez na naging matagumpay din sa larangan ng boxing. Ngunit ang pag-usbong ni Eman Bacosa ay nagpapahayag ng isang natatangi at komplikadong kwento. Bacosa is on the attack. He's going in for the kill. Can Eman Bacosa live up to the hype and become a champion? Ating himayin ang early fights ng dalawa at ang pagkakaiba ni Bacosa sa isang batang Manny Pacquiao. Noong 1990s, si Pacquiao ay isang gutom na boksingero mula sa General Santos City. Wala siyang marangyang gamit o sikat na trainer noon. Ang sandata niya, ang kanyang kaliwang kamay at ang determinadong puso. Pusong gustong manalo at pusong gustong makaalis sa kahirapan. Ang pagkapanalo ay nangangahulugan ng pagkain at ang isang kapanapanabik na knockout ay nangangahulugan na isa pang imbitasyon na bumalik sa loob ng ring. Sa taas na 5'5.5" at reach na 67 inches, madalas nagmumukhang maliit at mukhang mahina kumpara sa mga malalaking kalaban niya. Ako, medyo nahihilo na, Reka. Ala, kinukuha sa katawan eh. Tama. Ayun na. Wala na, kinuha sa katawan. Ang taktika niya noon, lalapitan ka, tatambakan ng suntok, at hindi hihinto hanggang hindi ka bumabagsak. Ito ang brand of violence ng batang Pacquiao sa boxing. Comparing to Eman Bacosa, ang kanyang pagpasok sa boxing ay iba at nagbibigay ng bagong dinamika sa legasiyang Pacquiao. Sa loob ng halos 2 dekada, namuhay si Eman ng malayo sa mata ng publiko. Sa isang eksklusibong panayam sa Kapuso Mo Jessica Soho, ibinahagi niya ang kanyang pagkabata na puno ng hirap sa buhay at pangungulila bilang anak sa labas ni Pacman. I've always longed for my father's love ever since I was a child. At ang pinakamasakit sa lahat ay ang di pagkilala nito sa kanya noong bata pa siya. Do you want to be as great as your father? No, I just want to prove something po. I deserve his love and acknowledgement po. Tulad ng kanyang ama na lumaking salat, si Eman ay salat din. Salat sa pagmamahal at ang challenge to prove that I am a Pacquiao sa madla. At hindi biro ang pressure na dulot sa pagpasok sa sport na may dala ng bigat ng pangalang Pacquiao. Bawat galaw, bawat jab at bawat footwork ay agad ikukumpara sa kanyang ama. Pero ang tanong ng publiko, nasa kanya ba ang killer instinct ng kanyang ama? A flurry of punches thrown by Bacosa as Lagain is against the ropes. Flashback 1995. Si Manny Pacquiao noon, isang bata. Walang experience at wala pang knockout noon. Ang meron lang siya, puro kaliwa at puro puso. Kung titingnan natin ang unang laban ni Pacquiao kay Dele Desierto, dito mo makikita ang pagiging swarmer niya. The crowd egging on Pacquiao. Enjoying the action now. The Pacquiao has been able to... Oy! Umatras, umayaw. Umayaw! Umayaw bigla. Gosh! Umayaw bigla. Wala nang feeling out process, sugod agad. Ang style ni Manny noon, volume over accuracy. Nagbabato siya ng 4, 5 hanggang 6 na suntok ng sabay-sabay. Ang tawag dito ay linear aggression. Diretso lang ang sugod, walang side to side. Pero dahil kaliwete siya, nalilito ang kalaban. Ang resulta, panalo si Pacquiao sa first televised fight niya. Sa kabaligtaran, si Eman Bacosa ay pumasok sa sports sa digital age, kung saan ang bawat galaw niya ay sinusuri ng milyong-milyon sa social media.
Yung mga sa tingin mo kailangan mo pang i-improve? Marami pa po. Hindi naman po ako ganun kagaling. I just did my best today. Alam ko po, mag-improve pa po yung footwork ko, performance ko. Yeah. Ang kanyang pagpasok sa boxing ay hindi hinihimok ng banta ng literal na gutom, kundi ang psikolohikal na pagkagutom para sa kanyang legasiya at ang koneksyon niya sa kanyang ama. Nagkaroon talaga ako ng interest sa puso ko, ng parang passion na this is for me. Kasi malaki yung pinaghuhugutan ko. Sabi ko, kahit masaktan man ako, hindi ako susuko. At iba ang batang Bacosa. Standing at 5'10 with 74-inch reach, he is a giant compared to the 1995 version of his father. At lumalaban din si Eman sa lightweight at super lightweight divisions. Ang kanyang frame ay ectomorphic, mahabang braso, mas payat na muscle mass kumpara sa mesomorphic compact build ni Manny. Ito ay nagdidikta ng naibang diskarte sa labanan. Kailangang lumapit si Manny Pacquiao upang makatama. Ngunit dapat lumayo naman si Eman para mangibabaw. At sa unang televised fight laban kay Jomel Kudiamat, ang pangunahing issue ni Eman ay ang kanyang balanse. And he goes down once more. I also think that Eman Bacosa needs to work on his balance. Hindi tulad ng matibay na tayo ni Manny, si Eman ay mukhang marupok at madaling ma-off balance. Nahirapan din siya sa mga dirty tactics ni Kudiamat. Si Pacquiao, early in his career, ay may ganitong klaseng laban. Ngunit, imbes na tumiklop, siya ay nanalo. Si Eman Bacosa naman ay mukhang frustrated kay Kudiamat. And with that, his first fight resulted in a draw. Tabla mga kaibigan. Talking about Flash Simbahon, ang daming tamang solid ni Simbahon kay Pacquiao noon. Pero anong ginawa ni Manny? Hindi umatras. Mas lalo pang sumuntok. Pinakita ni Manny dito na kahit baguhan pa lang, may stamina na siya at matibay ang panga. Pero sa latest fight naman ni Eman Bacosa kontra kay Nico Salado, may pagbabagong nangyari. After 2 years, dito niya tuluyang nagamit ang kanyang 74-inch reach. Isang bentaha na wala kay Manny. Ang pag-atake ni Bacosa ay nagiging pulido at kalkulado na parang isang sniper na nagresulta sa pagbagsak ni Salado gamit ang proper timing. Ibang-iba sa estilo ng batang Pacquiao. Bagamat sumilip ang angas ng dugong Pacquiao nang tagtarin niya si Nico Salado ng suntok at nasaktan niya ito, muling lumabas ang kanyang problema sa stamina noong huling mga round. Habang si Manny naman ay kilala sa lakas niya habang tumatagal ang laban. Si Eman naman ay tila nauubusan ng hangin sa dulo. Isang delikadong katangian na kailangan niyang baguhin habang papalapit siya sa mga mas mahahabang laban sa boxing. Ang pag-usbong ni Eman Bacosa ay magiging komplikado para sa kanya. Kung tutusin, hindi naman kailangang maging eksaktong kopya ni Manny si Eman. Maaari siyang gumawa ng sarili niyang pangalan habang bitbit ang inspirasyon ng kanyang pinagmulan. Ang demand ng publiko para sa boxing skills ay palaging nandyan. Gusto nating makita ang bilis, ang bagsik at ang pusong Pinoy. Sa huli, ang ring ang magpapasya kung si Eman Bacosa ay mananatiling anino lamang o magiging future star at kampyon din ng Pilipinas. Para kay Eman Bacosa, ang kanyang paglalakbay ay nagsisimula pa lamang. Isang natatanging kwento ng anak na lumalaban para sa kanyang sariling dangal at marahil pagmamahal at pagkilala ng ama niya. Kayo mga kaboxing tayo, tingin nyo ba ay may sapat na galing si Eman para sundan ang yapak ng kanyang ama? Kung na-enjoy nyo ang boxing content natin ngayon, suntukin ang subscribe and like our channel for more. Salamat kaboxing tayo.